Ang pag-uusapan natin ngayon itong Lenovo Tab K11 Plus, ang presyo nito nung nakita ko nasa 13,000 pesos lang, may kasama na siyang keyboard tsaka pen. At to be honest, natuwa ako sa performance nito pagdating sa mga daily tasks na ginawa ko. Like panonood ng movies, scrolling sa social media, at kahit na mag-drawing tayo dyan, pwede sa tablet na to. Meron din siyang PC mode features kapag pinagsama natin yung mga accessories para siyang laptop, parang ganon. So ito yung box ng Lenovo Tab K11 Plus natin at sa loob niyan meron tayong 20 watts na charger, Type-C cable, mga documentation at ejector pin. So ang nakuha natin is Wi-Fi lang siya, wala po siyang SIM, pero pwede natin lagyan ng micro SD card para mag-expand pa yung storage nito kung sakaling malit na variant yung nakuha nyo. Then ito yung kasamang keyboard, rechargeable din siya at matagal din siyang malobat. Sakto lang yung quality ng keyboard nito, so huwag kayong expect na sobrang quality talaga. Pero ang pinaka-quality talaga dito yung pen niya na rechargeable din siya at naka-metal yung materials na ginamit dito. Sa Lenovo Tab K11 Plus naman, makakuha tayo ng premium feel design dahil naka-aluminum yung back panel at aluminum din yung frame nito. Ganito yung design ng logo niya, napaka-premium din, naka-imbus po yan at bihira ako makakita ng naka-imbus na logo sa back panel kasi alam ko naman na extra cost yan sa production. Napaka-simple lang din ng camera module nito, meron tayong flash tsaka isang 13 megapixel na camera. About sa display naman, nung nalaman ko yung specs nito, naku, IPS na naman. Pero nung dumating sa akin, hindi ko in-expect na maganda yung pagka-IPS nito. Mukha siyang AMOLED kung titignan mo sa personal dahil vibrant yung colors at malinaw talaga dahil meron tayong 2K resolution na naka 90Hz na refresh rate na. At malaki din yung display nito na 11.45 inches with 400 nits brightness. Well, nag-enjoy talaga ako sa panonood ng movies dito kahit naka-IPS display lang siya. Pero naka-wideband L1 naman yung certifications pagdating sa Netflix. Yung screen to body ratio naman nito 82%, pero symmetrical naman yung bezel nito dun sa taas tsaka dun sa baba. Sa taas naman nandito yung power button natin at sa tabi niyan meron tayong dalawang speaker. At meron din dalawang speaker to dito sa baba na may kasamang Type-C port. So apat po yung speaker na makukuha natin dito. Sa kabilang side naman ito yung volume rocker natin, tapos meron siyang dedicated na button na pwede mong i-assign yung applications na gusto mo. At naka-default naman to as camera button, pero kung gusto nyo palitan, pwede rin naman. Meron din tong kasamang case at pwede mong ilagay dito yung pen para hindi mawala at pati yung keyboard natin. Then yung keyboard dito magnetic po siya, madidikit natin dun sa case. So mukha nga siyang laptop kapag pinagsama natin yung mga accessories, pero ang pinaka na-enjoy ko talaga dito yung speaker na malakas at naka Dolby Atmos. Bihira lang ako may impress sa isang tablet na karamihan kasi na yung box ko, hindi ako satisfied pagdating sa mga speaker nito. Pero dito malakas tsaka malinaw talaga. So magagamit natin itong tablet ito kung meron kayong trabaho at kung mahilig naman kayo mag-drawing o artist kayo, magandang gamitin to kasi accurate yung pen niya at yung keyboard na kasama dito. So ako kasi hindi ako marunong mag-drawing, yan lang tagay kinaya ko. Pero alam ko karamihan sa inyo, marami ding magaling mag-drawing dyan. So sa mga daily tasks natin, pag-drawing, panonood ng mga movies at kahit sa YouTube, palag na palag to. Kasi nga maganda yung display nito at isama mo na rin yung mga social media natin sa mga pag-scroll sa Facebook tsaka TikTok. Tatagal kasi to dahil meron tayong 8,600 mAh capacity ng battery. At matagal talaga yung battery na yan kahit na nasa 8,600 lang kasi power efficient naman yung nilagay nilang chipset dito. So speaking of chipset nito, meron tayong Snapdragon 680. Alam ko hindi kalakasan pero sa daily task pumapalag naman. At sinubukan ko to sa Mobile Legends. Akala ko hindi ako makakalaro ng maayos pero actually nag-perform to ng maayos sa Mobile Legends. Meron siyang konting frame drops kapag may clash pero hindi siya katulad ng iba na hindi mo na makikita kung ano yung nangyayari. Pero dito playable siya at makakatapos ka naman ng laro. Nasa 60 FPS siya pero kapag may clash naman bumaba siya up to 40 FPS. Same din dito sa Honor of Kings na maayos naman maglaro, nakakuha tayo ng 60 FPS, may mga konting frame drops din at bumabalik naman sa tamang frame kapag tapos ng clash. At kung sa Call of Duty Mobile, PUBG Mobile na hindi naman malakas kumain ng GPU, kayang-kaya yung mga laro na yan. Huwag lang sa mga heavy graphical na games like yung mga Genshin Impact, mga ganun, hindi niya kakayanin talaga. Then sabi ko nga kanina meron tayong PC mode na mga gamit natin sa mga multitask at mas maganda kasing gamitin yung features na to ganitong setup kapag naka horizontal mode tayo. At actually maganda talaga yung operating system ng Lenovo dahil nga itong brand na to meron silang mga laptop, so alam nila kung anong gagawin nila sa mga features na ganito tulad ng mga PC mode. Pwede ka rin maglagay ng mouse dito kung gugustuhin mo at may lalabas na cursor naman dyan. About naman sa camera, hindi ganun ka-impressive yung mga photos na nakuha ko dito kasi insakto lang talaga. Walang masyadong sharpness pero yung kulay okay din naman. Sa video side naman 1080p at 30fps lang yung makukuha natin. Okay din yung kulay nito pero may alog talaga na mapapansin mo dito sa video natin. Same din sa front video, naka 1080p at 30fps din na pwede naman natin gamitin yan sa Zoom call, Messenger tsaka iba pa. So ito yung sample natin. Ito naman yung quality ng 1080p at 30fps niya sa front facing camera. Okay lang naman, hindi siya ganun ka-sharp. Yan, kumusta naman yung audio. So hindi siya ganun ka-sharp pero yung kulay okay naman. Yan, pwede na ito sa mga Messenger natin.
Yan. Sa mga pwede sa mga pang school. Yan. 1080p at 30 fps. Yan. Comment down below kung okay yung audio natin. Sa front camera, pagdating sa photo set yung quality, okay naman, kulang lang sa sharpness talaga. Bira lang naman talaga ako makakita ng isang magandang camera sa isang tablet, pero okay din yung quality at color para sa ganitong presyo. Well, kung tablet lang ang bibili nyo, mas makakamura kayo, nasa 10,000 lang yata to. Pero better na kunin nyo na yung pen tsaka keyboard kung mahilig kayo sa entertainment at mahilig kayo mag-drawing. Hindi naman ginawa to as gaming tablet talaga, pero makakalaro ka naman ng Mobile Legends dito tsaka Honor of Kings. Basta nasa tamang settings lang tayo, okay na yung tablet na to. At promise, maganda talaga yung display nito at yung user interface niya. At malakas talaga yung speaker. At muntik ko nang nakalimutan, meron din pala tayong headphone jack dito para sa mga mahilig sa mga wired earphones. So kung nagugustuhan nyo yung tablet na to, lahat ng link lalagay ko sa description box. At huwag nyo kalimutan, meron tayong giveaway sa isang video natin. So ilalagay ko na rin sa description box. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gustong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.